You have just clicked on Play Pod. Speaking of clients, balik tayo sa tattoo. Sino yung kumbaga yung pinaka-memorable na tattoo na binigay mo sa isang kliyente? Pwedeng dahil kakaiba yung tattoo niya or story dun sa likod ng tattoo? Madami. Wala na akong maiisip kung isa lang. Sobrang dami. Napaka-memorable syempre pagka yung uupuan nyo yung design na parang ganito, ito yung story. Tapos minsan may client kasi na siguro dahil hindi nila kayang imagine or hihingi nila yung opinion mo as ikaw yung gagawa. Hingi nila yung ano bang ano. So ako, ano ba nung gusto mong magre-represent dyan sa story na yan? Ito, yan, ganyan. Lalo na kapag memorial tattoo, yung mga nawala sa buhay, yung mga ganon, gusto nila yung nagre-remind sa kanila. So minsan parang may isa, parang helmet ng daddy niya kasi pilot yung daddy niya. Ano bang tawag? Air Force. So yung helmet na yung parang sa Top Gun na na eroplano yung yun yung parang remembrance niya. Tas yung pinagkopyahan ko na photo ng helmet, yung helmet na nakapatong dun sa coffin ng nakaburol. So gets mo? Ganda. Yun yung helmet niya. Yun yung pinortrait ko dun sa ano. Tas syempre may mga taklob na na angle ng helmet. Dun dudugsungan mo na lang. Research ka na lang, may internet na ngayon kung ano ba itsura ng tube na to, ganito. Ano ba itsura ng ano? Kasi may number 'yun 'di ba? Yung mga pilot. So yun yung importante sa kanya. Ito yung number ng tatay niya. Ganun. Ganda. Bukod sa portrait kasi nauso rin yung portrait. Sa atin ba, sino bang walang tattoo? Ako wala akong tattoo Ako. Wala ka rin tattoo. Ikaw may tattoo ka, Heki. Patingin? Para sa anong story sa likod ng tattoo mo? Si Heki lang pala may tattoo sa atin. Actually, tulog ako nito, tinatono ko nito. Hindi, ano yung story? Hindi, ang tattoo to si Migs na nagtato. Sino yun? Si Migs. Kilala ka bang ganun? Ako pala gumawa niyan. Si Migs. Patingin. Sa mga Spotify, makita niyo sa YouTube to. Hindi, pero sa totoo lang, ngayon, hindi ko na tanda yung madalas. Pero lang pag ganyan ka-personal, na tao na kilala mo talaga in person. Alam mo, tanda mo. Pero, minsan, may darating dito na client mo, parang gano'n. Ikaw nagtattoo nito. Ikaw nagtattoo nito. Magugulat ka na lang Galing. Kulit Ako pala gumawa yan. Parang nagpo-full circle. Oo, sobrang dami. Kasi, iba't iba din kasi. Ako kasi, street shop ako So, tumatanggap ako walk-ins. So, dun ka na Dun na yung chance na sobrang daming taong makikilala, sobrang daming design, sobrang daming tattoo na patong-patong na hindi mo na matatandaan lahat Pero meron kasi mga yung studio lang na artist na kailangan magpa-book, kailangan mo ako kahit papaano, lalo na ngayon, okay na ulit, normal na. Bumabalik na ulit yung mga walk-ins. Ganun. Ito, doon sa katulad ko ulit, normal na tao. Kasi normal din ako Parang pinalabas mo na abnormal ako at ikaw yung mga katulad ko na kumbaga surface level ang understanding pagdating sa tattoo. Kasi sa akin, in layman's term. Kumbaga in layman's term. Sa akin kasi isa sa reason kung bakit ayoko magpatato is sa health. Kumbaga ganon na itong part na to, nahihirap intro Parang gusto kong Steve, okay pa naman ako. Okay ka ba? Ang gusto kong kumbaga gusto kong itanong sa'yo or gusto kong hingin sa'yo is ano ba yung pwede mong sabihin para ano bang tawag doon? Mabura? Or ma-convince? Hindi. Or matanggal yung parang mga negative thoughts ng mga nag-aalangan magpatato. Stereotype. Hindi kasi mawawala yun dito sa atin, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Kasi nga dito sa atin, online, makakabili ka ng tattoo machine, tattoo equipment. Ngayon, kung tambay ka ngayon, bukas pwede ka na maging tattoo artist. Parang ganun yung akala nila. So talagang may chance na Oo. Kasi, dapat number one, hindi lang naman yung needle Minsan, pag may mag-inquire dito, nagpapalit ba kayo ng needle? Natatawa na lang ako
Kasi, tapos pinaliliwanag ko, lagi ko sila ini-educate na, hindi lang po yan sa needle. Kahit every 3 minutes during session ng tattoo nyo, ay magpalit tayo ng needle. Kung hindi tama yung proseso ko, kung hindi tama yung gamit ko, or hindi tama yung paggalaw ko sa mga gamit, possible na magkasakit pa rin kayo eh. Kasi yung cross-contamination yung matindi dyan. So, kaya dapat, yung hygienic na proseso, yung responsible and proper tattooing, ina-adapt yon every time na magtatattoo ka. Kaya dapat may working station ka. Tapos alam mo kung ano yung mga dapat mong balutan, ano yung yun yung mga hahawakan mo during session eh. Hindi lang yung needle, hindi lang yung gloves. Gets mo? Dapat nakabalot yung mga yung squeeze bottle mo, spray bottle, dapat nakabalot 'yan. Kasi doon ka hawak eh. Doon ka hawak, may hawak ka dugo, kokontak ka sa dugo. So, kung yung pang-i-spray mo, walang balot 'yan, di may dugo na yun ng iba client mo, tapos may client kang sunod, yun ulit gagamitin mo, hindi mo pa rin binabalot. Kahit mag-gloves ka during sa ibang tao or bagong needle, wala din. Kasi hawak ka rin sa dugo na na-contaminate ng dugo ng una mong client eh. So, dapat, talaga, yung proseso na tama, yung kailangan balutan to. Parang sa medicine din. Oo, ganun talaga. Palit lahat. Kamusta nung Kahit nga setup eh. Kaya nagtataka minsan yung client, ang takaw mo sa gloves, no? Sabi ko, syempre, para sa'yo to. Oo. Kesa bobo ka ba? Kesa magtakaw ka sa gamot. Pero, pwede na hindi magpalit. Kamusta nung panahong after ng 2020 pandemic, nung nag-i-ease na ang mundo sa pandemic, nung nag-a-adapt na tayo sa mahirap protocols. Kasi ang mahal pinamahal nila yung mga gamit ng tattoo eh. Hindi lang sa tattoo, sa medical. Naka-PPE nag-PPE ako. Nakaranas ka no? Naka-PPE ka habang nagtatattoo? May pa rin talaga, may nagpatattoo pa din. Oo, meron naman. Pero mas mahal yung gloves. Pero paano yun? Nag-adjust din yung pricing? Hindi eh. Mahirapan ka mag-adjust. Actually, mahirapan ka mag-adjust basta-basta ng pricing. Lalo na ako kasi straight shop nga ako. Tapos hindi naman sa nasa province pa rin tayo kahit pa sabihin mo Lipais, provincial. Kaya ako, hindi ko basta-basta maitaas siya dahil nakasalala yung mga bills ko. Yun nga yung sabi nung idol kong isa, yung prof ko, ano sabi niya, kapag may prinsipyo ka, dapat handa ka magutom. Sino yan? Baka yan din yung si Roger ba? Hindi. Pwede mo naman siyang batiin. Pwede mo ibanggitin. Naman. Pero niya, kamusta yung yung pandemic? Mahirap. Unang-una kasi, hindi priority ng taong gumastos sa tattoo. Yun yung number 1 eh. Kahit pa ready kang mag-tattoo, kahit pa ready ka sa PPE, ready ka sa lahat ng equipment na kung paano may treat ng tama or nag-adjust ka na maging tama yung treatment mo sa magiging client mo. Pero yung mga tao is hindi nila priority gastusan yung tattoo art. Puro essentials. Tsaka may na rin eh, may takot kasi direct contact na rin. Direct contact siya eh. Hindi katulad ibang services na yung pahing pa lang, takot na tayo. Mag-grocery nga, natatakot ako. Di ba? Tapos papatato ako. May direct contact. Kumbaga, hindi nga ako nakapagpa-dentist nun. Kaya marami na bulok ng ngipin. Kung halimbawa, i-convince naman natin, kung magkakahalong promotion na rin, anong magandang reason, bakit dapat meron ang tao at least isang tattoo? Ano yung parang para ma-convince mo? Hindi yun. Pero hindi naman siya dapat talaga. Kumbaga, para lang masabi mo na hindi ko gagawin yun. Hindi ko sila i-convince. Kasi, dapat gusto mo eh. For Yun life yan. Habang buhay mo, dadalhin yan. So, matindi siyang desisyon sa buhay din eh, para sa akin. Minsan, may dumarating dito. Sasabihin nung kasama niya, patato ka na din. Lagi ko sinasabi, huwag mong pilitin. Hayaan mo siyang magkagusto dyan. Darating siya dyan kung gusto niya talaga. Kaya yung sinasabi ng iba na, antay lang ako sir ng idol, antay lang ako ng lakas ng loob. Lagi ko sinasabi, hindi darating yung lakas ng loob. Kasi, kung gusto mo, dapat ganito lang yung decision dyan. Kung gusto mo yung isang bagay, kung gusto mo yung tattoo, halimbawa, dalawa lang yan, gagawin mo siya or hindi.
Pero kung aantayin mo yung lakas ng loob, yung sakit ng tattoo ngayon at sakit ng tattoo sa mga susunod na araw, susunod na taon, Parehas lang din. hindi magbabago yan. Same lang yung mararamdaman mo. So, dalawa lang yan. Gagawin mo siya or hindi. Pero, kaya wag mo akong bigyan na Gets. na antay mo lang yung lakas ng loob mo. O kaya yung client na, yun nga, yung pinipilit yung kasama niya. Kung tutusin, ang daling sabihin na, sige na, upo ka na, tatuan na kita, pera na yun eh. Pero hindi. Like ko sinasabi na, decision mo yan. Ikaw yung mag-ano yan. Decision mo. Kasi yung tattoo artist, hindi naman maubos yan eh. Totoo. Either, kunyari, wala ako dito. Or nasa ibang bansa na, halimbawa, yung ngayon na gusto magpatato. Tapos ready na siya sa ibang, dito ka magpatato. Diba? Parang kung kailan ka ready, yun lang Doon yun. na lang, oo. Kung gusto mo, kung meron din tao na hindi naman nila na-feel yung sarili nila na may tato. Diba? Which is okay lang din. Okay lang. Okay lang yun. Kaya hawakan mo na si Arvin. Parang Pwede na natin. parang ready na ako. Ready na ako! Rekta sa source. Ayaw mo pa, rekta sa source. Meron ka anong tawag dito? May naranasan ka na ba na yung usually na Hinihimatay? Hindi man. Yung anong tawag doon? Pinapatakluban dahil nag-break sila or something. Oo naman, madami na mga ganyan. Pero bago kasi ngayon kasi bago ka mapunta doon sa ganong klaseng sitwasyon, sinasabi ko na, wag mo na ipatato yan. Kasal na ba kayo niyan? Sobrang daming times na i-convince ko siya. Matutuloy lang yun kung after ko mag-try ng maraming beses na i-convince siya na wag. Pero matutuloy lang yan pagka hindi. Talagang gusto niya. Uy, mahal na mahal ko yun, kami na yan. 5 minutes later. Nagpapabura. Pero ganun, marami ganun. Tapos, ang pinakamasama nun, ikaw din naman mong problema paano tatakloban yung Paano magmumukhang maganda, no? Ikaw din mo problema. Kumbaga, binigyan mo ng sakit ng ulo yung sarili mo. Ito, ka-question lang. Kamusta yung first experience mo doon sa mga weird places na tatatuan mo? Experience? Yung weird places sa body. Sa body. Sa puwet. Lalo na sa babae. Sa babae lang. Ayos naman. Ikaw talaga. Kasi, mga tanong mo. Mas nawiwirdoan. Sabihin mo na lang gusto sumama next time. Iuuwi mo yan Mas nawiwirdoan ako kapag ka same place pero lalaki yung tatatuan. Mas weird yun. Kasi, meron nun. Meron akong na-experience na puwet, lalaki. Meron. Gets mo? The silence is... Pero yung first time mong ganung ayos naman. Hindi. Sorry. Kasi, ano yung tinaturo mo sa puwet? dumating ako Napaisip ako. base sa mas naaalala ko, medyo 32 gig lang yung utak ko, natakloban na yung ibang memory. Base sa naaalala ko pa, parang naano ako sa tattoo na-addict ako sa kanya Gusto ko siyang gawin lagi. Dumating ako sa time dati doon sa shop ko na meron akong box na yung mga tinetrade sa tattoo na gamit. Parang addict movements yung mga galawan. Parang palitan ng tattoo. Napupuno ko yung X-Deal na. Pupuno ko yung box ng mga gamit na kung ano-ano Dahil gusto ko lang, sige, umupo ka. Tawa kita. Parang gusto ko lang magtato. Kahit saan body part yun, umupo ka. Magpapatato na kaya. Ganun nangyari. Ayaw pa. Mukhang ako nananalo dun sa bike ni Heki X-Deal? X-Deal. Magandang design sa puwet. Yan! Butterfly. Nakita mo yun? Yung Trump stamp. yung sinesend lagi, yung gumagano na ba? Hindi, pwede yung body painting. Yung Oo, nag-body paint din ako body dati. paint din yan. Yung mga Hindi bikini nga lang open. nagtatawag ng assistant. Pero hindi ka Aba? Hindi ka nung time bang yun, hindi ka nagka-problema sa partner mo nung magtatato ka sa walang problema. Madalas nagiging partner ko after kong tato. Okay, so doon na natin tatapusin ang episode na to. Maraming salamat po sa pakikinig sa Playpod. Maraming salamat, Mix. Thank you. Doon na natin tatapusin. Baka kasi mapunta na Si Heki kasi ang bastos na tao. Laging gustong
ungkatin yung mga bagay ba. May asawa akong tao, men. Yung mga una yung... Hindi naman. Joke lang yun. Ano lang, kailangan mo lang sigurong mag-act na, mas focus ka dun. Hindi mo pwedeng sabihin na professional, ngayon mo nga lang gagawin eh. Siguro kailangan mo lang mag-act na mas focus ka dun sa craft mo kaysa dun sa bagay na nasa harapan mo. Kumbaga sa din eh. Actually, hindi naman sa siguro na-establish ko rin na kahit naman papaano, pinagkakatiwalaan ako. Kasi, hindi ka naman magkakaroon ng sunod-sunod na ganong project kung walang tiwala sa yung Sa bagay, parang ang art sa art naman, ever since din naman, sobrang fascinated naman ng mga artist sa anatomy ng tao. No naman, parang walang pakialam. Si Tano nga, binulat-lat na lahat eh. Artwork ni Tano, nakabuka lahat. Talagang naging part niya siya eh. Di ba, meron tayong nude photography, tapos sa art nude, yung nude painting, yung mga ganun eh. Parang yung sa medical at saka sa tattoo, kahit yung practices yung pagpapalit ng mga gloves, kailangan malinis, sterilize. So, pag nagtatattoo ka sa sensitive na part, kaya ka rin, parang ang doktor na nagpatahilan sa'yo. Ingatan mo lang siguro yung mo rin, na may mga bagay syempre na kung ito lang yung portion na ginagawa mo, bahala ka na lang mag-isip pagtapos. Ano yung pinaka kung paano ka mag-iisip. Ano yung pinaka-weird na part ulit. Tinato mo? Pinaka-weird design na tinato mo? Para sa'yo, parang ang weird nung design. Yung napaisip ka lang yung tattoo ni Mig sa batok, pero pero walang t-shirt. Yung parang Ano yun? Hindi na weird. Nagpatato sa batok pero nagubad eh. Lalaki ba yan, babae? Hindi, pero yung design, Okay lang, rolling. Sige, yung tuloy. design, Patapos kung nakita mo yung design nito, parang sa isip-isip mo lang, ano to? Or parang hindi ka ba nakaramdam ka ba ng weirdest design? Weirdest design. Weirdest design? Para Wala eh. Wala akong masyado. Parang lahat naman. kasi yung art mo din kasi, Sabagay. di ba, parang yung sa art mo hindi naman sa sinasabi kong weird yung art mo, pero kumbaga may mga kakaiba ka na rin kasing nagagawa. Siguro dahil na parang na-normalize mo na sa sarili mo Oo. na kaya hindi ka na weirdoan. Yan. Speaking, Yung nagpatato ng yung may Australian akong Australiano ba siya? Hindi siya Australiano. baka isa lang yan, baka alam niya na agad. Nagpatato siya sa likod niya ng sarili niya. Siya rin, parang kay Steve. Self-portrait. Oo. Pero nakaganyan siya sa picture niya, nakataas. Tapos, yun pala, medyo weird yun kasi nakaturo siya pataas na ganyan, yung buong hanggang dito niya, kasama yung kamay niya na nakaganon. Tinato ko sa likod niya, isang buong likod niya. Tapos yung kamay. sleeve niya, na kamay niya nakataas, ako nag-sleeve nun. Kailangan itato So mo gets rin mo, sa kanya. itinato ko ulit yung yung tinato ko sa sleeve niya. Ginaya yung kailangan makopya mo. Yung angle na yon na abot na ganun. Tinato ko ulit nakasama Dun sa yung mukha sa likod niya. Ganon. Nangyari sa akin. Doble Copy-paste tattoo na siya, doble tattoo. Sabi ko, mas mahal to kasi kapresyo nung... Ang isang tattoo session na malaki, gano'ng katagal yun? Siguro sa isang sleeve na, depende kasi sa laki ng braso. Tapos depende kung colored o black and gray lang yung gagawin. So, tapos depende kung meron kasing may tattoo design kasi na hindi ginagamitan ng mga sobrang solid lines. Minsan, lalo na yung mga realism, minsan namamatay yung mga lines dapat dyan. Hindi nagkakaroon ng lines. Dun, yun kasi nagpapatagal eh. Pero madalas, isang sleeve, siguro 6 session. Ang 1 session ay ang oras? oras. Ako parang 5 hours, 6 hours. Tapos 6 sessions. Ganun. Matagal din. Tapos Ay, 2 weeks yung Siyempre, pagagalingin mo, Tama na, dadaanan tama na. mo. Alam mo na, 2 weeks Heki. yung Alam mo na. 2 weeks yung Papaslip ako pero mabase lang. Okay, pang last question lang, baka kayo may mga Last panghabol. question na pala. Kasi ba haba na ng episode natin eh. Feeling ko Sobrang maka- dami kasi talaga tatlo ng tayo. may mga hindi last pa kami question na eh. Hanggang alas 2 ako nakabook. Marami pa May tayong mga hindi ano ba? nadaanan eh. May Pero, mga nung tinatuan mo naiyak dahil sa sakit. Meron nun, may umiiyak, may ako nga na-experience ko kapipigil kong ganun, tumulo rin yung luha ko eh. Alin Patato ako. ba pinakamasakit
na part tatuan? Depende sa may katawan eh. Halimbawa, ganito siya, parang may nasasaktan sa line. Parang pero baliwala sa kanila yung shadings. Meron namang nasasaktan sa shadings pero baliwala sa kanila yung outline. Parang ganun. So depende sa meron ba din nasasaktan? Kunwari. Manhid. Di ba may parang part sa ng buhok yung balat na ano ba yun dito sa ilalim or yung sa mga maninipis na part. Masakit dito. Usually yung sinasabi nila yung parang hindi na sisikatan ng araw. Ibig sabihin yung pinakamaputing part ng kunyari etong side ng braso natin. Yung 'di ba mas maputi itong side na to compare dito. Yun mas masakit to compare dito. So ganun din sa legs, mas masakit yung side ng loob kaysa dito sa kabila. Parang ganun. Tapos gitna, lahat ng gitna, itong gitna to masakit to. Simulan mo ng paarawan yan para hindi masakit pag pinatato. Para tumigas na ano. Mix, nakapagtato na ba ng super lakas ng kiliti? Oo. Na umuungol na nga eh. Hindi, umuungol na nga eh. Na-experience ako, umuungol na eh. Paano ginagawa mo doon? Ako eh. Paano ginagawa mo doon? Di na tumitigil wala, yung natatawa session? lang ako. Paano yung ungol? Yummy din. Hindi natigil yung session. Tumitigil. Hindi, natatawa ako. So, sige, tuloy. Meron ka na tinatuwang bata, mga ganun. Yung bata? Asin talagang, parang wala may naman. akong, wala naman akong ganun, men. Bawal ang pinakabata ako siguro ay 15, 16, pero kasama yung magulang. Kasama yung magulang. Oo, kasama. Ano Kasi tinato mo doon? Katwiran, parang I love my family. meron akong I love my dad. I love my family very much because I am Anong ano yun? Even though I'm a minor. they allow me to tapos may I love lining. them very, very, very much. Signature. Yun pala yung consent. Itinato. Tapos yung parents may perma sa doon. Ay. Na-experience ko, parang minor yung bata. Kasama niya yung daddy niya. Tapos, sabi ko, okay lang po ma. Ganyan. Kaya nga sinamahan ko na. Sabi ng daddy niya, mas okay yan na gagawin niya na alam ko kaysa gagawin niya na tinago niya sa akin. Mas masakit yon, sabi ng daddy. Wala bang ano? Tapos first time din ng daddy niya magpatato. Sinabayan niya. Sinabayan niya yung anak niya. Guys, magandang bonding. Family bonding experience. Merong dito lang yan sa Big Top. Merong parang kabaliktaran naman nun. Wala bang yung parang nanugod na parents? May na-experience ako dati nung bago pala ako nagtatato. Meron, may experience ko na may experience din ako na kasama ko na sinugod kayo? Hindi naman sinugod. Pero kinonfront na yun nga minor daw. Sabi ko yun po ang pakilala niya sa akin eh. Tsaka hindi niya first tattoo. May tattoo na yung bata. Oo, sobrang dami ng tattoo ng bata. Tapos ngayon, nagtattoo nito. Ngayon kilala pa. Ito. Hindi, ito. Ito ba? Sa'yo to, ha? Sa'yo to, masama sabihin sa'yo ng magulong, sa'yo to, ganito style mo eh. Alam to eh. Sinusod ng pinafollow kita eh. Alam mo yung story mo yun. Pero paano yung naging nangyari doon? Saan? Yung parang wala, okay lang. Hindi, kinausap ko. Na Tapos after, simula nun, ano na yung... wag ko na lang daw tatuan sa susunod. Sabi ko, okay. Tapos after ilang years, tinatuan ko pa rin. Kasi hindi na siya minor de edad. Pero, inayos ko yung mga tattoo niya. Sa mga future clients mo, parang tinatanong mo ng maigi kung... Oo, syempre, matututo ka dun eh. Matututo ka dun na, minsan, dati nga nagka-waiver pa eh. Gawa ka ng waiver, pipirma sila eh. Parang ganun. Kailangan mo kasing kailangan mo matuto doon naman tayo natututo kung kailan tayo magkakamali. Kawawa tayo pag nagkakamali tayo tapos wala tayong natututunan. Boom. Kawawa tayo. Ganda. Kayo, ano pa? Si AJ, may sasabihin si AJ. Hindi nagsasalita si AJ. Ano na lang, saan ka humuhugot ng mga inspiration mo sa art mo, sa tattoo, graffiti, or parang yung motivation mo? Si Mrs. Yeah! Tawagan natin Kay Mrs. That's the right answer. Hindi ako, iba't iba. Napapansin ko sa akin, kunyari tattoo, parang siguro dahil na-practice na ng utak ko na pag-tattoo, ito yan eh. On the spot yan eh. Parang ganun, kailangan mo gumana migs, parang ganun.
Kung kakausapin mo yung sarili mo, siguro ganun. Kasi ako sa painting, hanggang ngayon may mga commission akong painting na hindi ko pa rin natatapos, taon na. So sa mga yung client ko, pasensya na. Antay-antay lang po. Kasi lagi kong sinasabi, mood siya eh. Doon ko sa painting ko siya madalas na experience na mood to eh. Parang pero pag in the zone ka, pag sinimulan mo na ulit siya, dire-diretso na yan eh. Pero meron namang painting na kaya mong tapusin ng isang upuan, 2 araw walang tulog. Hindi, isang upuan na 8 hours, 12 hours na parang ganun. Pero, yun, sa tattoo, wala, no choice ka eh. Kung ano yung ibibigay. Pero, medyo, may pangit akong na ng mga client na, si Migs, naku, anong oras schedule mo? 1:00. Siya, 4:00 ka pa matatatuan niya. Para ganun, tumatak na saan nila. Kasi magpasalamat na sila ngayon kasi hindi na nag-yosi si Migs. Dati yosi break niya, naku, 45 minutes. Nung nag-yosi ako, doon nga ako nagdi-design sa hagdan eh. Parang nag-yosi ako. Nung natigil ko na, tagal na. Vape naman. 4 years na may git. Yeah. Nice. Message mo kung sa mga future. Para kasi okay na. Sige, message. Magme-message pa ako. Ako message eh. Para lang sa mga future. Politics eh. May bala ka bang tumakbo sa sana na lalapit sa SK sa community park? Ano nga yung jingle? Ano nga yun? Parang alam ko to. Yung pagtatakbo mo si Halloween. Okay, taga. Yung inuulit-ulit mo yung kanta. Konsehal. Okay, taga. So ito ang ending natin. Konsehal. Yeah, kung gusto niyo ng pang-jingle, pwede rin po. Ayun, gumagawa rin niya ng Gumagawa rin po siya ng mga jingle. So maraming salamat. Kala ko, jingle. Gumagawa ng jingle. Maraming salamat, Migs, sa Thank you. Pagtanggap sa amin sa iyong napakamalupit na Big Top. Sa napakasikip na Big Top Tattoo Studio mo. Dito po siya sa masikip, siya ay cozy. Nandito po to sa ulitin lang natin sa Big Ben, sa Ayala Highway sa Lipa City. Sa mga gusto magpatato, sa mga gustong anong tawag dito? Magpa-graffiti ng kanilang mga business. Mga art services. Art services. Message nyo lang si Mix. Jingle. Pwede kayo ganun na nga pala ngayon. Magpagawa ng jingle. Para palang art services na. Oo nga eh. Swabing-swabe. So, pero wala po dito art supply naghanap kayo na. Minsan dito may pupunta. Tatanong, bebenta ako ng ink. Bebenta ako Yan, so maraming salamat sa mga nakinig sa episode na to. Salamat. Thank you very much kay Migs. Sa inyo, sa mga nakinig, follow nyo kami sa Spotify, YouTube, IG, TikTok, FB. Daming account. Pag finalo nyo si mas marami pa yung account namin sa followers namin. Hindi. Follow nyo ako. Pag finalo nyo si Mix, follow nyo kami. Yung followers ni Mix, follow nyo naman kami. Konti lang yung follower. 47,000. Yeah! Joke lang. Hindi nga maka 47.